Ako naman ang natulala matapos kami mag-usap ni Chris. Hindi ako makapaniwalang nagawa kong ipagtapat sa kanya ang tungkol sa nakaraan ko. Dahil doon kapuso ay mas desidido na akong iwasan siya. Noong ding gabi niyon, sa halip na mag-review ako ay isinulat ko ang mga cellphone number sa phone book ko sa isang notebook. Noong matapos kong magsulat ng mga numbers ay sinira ko ang SIM card ko. Kinabukasan ako bumili ng bagong SIM card kasama ko si Brenda na kay agang dumating sa boarding house ko. Naka-shades si Brenda noon dahil namumugto ang mga mata niya. Pero noon ay nakangiti na. Sabi niya ay wala na raw siyang dapat pang iyakan. Maghahanap na ako ng iba. Ngayon na, taas noong sabi niya. Naghiwalay lang kami ni Brenda nung may klase na ako. Exams ko noon sa aking summer class. Hindi kasi siya nag-summer pero may usapan kaming sa isang fast food kami magla-lunch. Nung lunchtime nga ay sinundo ako ni Brenda sa school. Tulungan mo ako maghanap ng gwapo, friend, sabi niya. Kaya sa lahat ng makakasalubong naming lalaki ay tinitingnan namin. Niningitian namin. Nung may makita kong gwapo ay itinuro ko sa kanya. Ayaw ko yan, maputi, sagot niya. Bakit? Maputi naman si James ha. Kaya nga ayaw ko na ng maputi. Gusto ko moreno, sagot niya. Hanggang sa makarating kami sa Jollibee ay ang pagsusulyap sa mga lalaki ang ginawa namin. Hanggang sa mapansin niya ang isang lalaki na may kasamang babae sa isang table sa loob ng fast food. Yan sana, friend, gwapo, moreno, kaya may girlfriend na. E di agawin natin, sabi ko. Sabay tingin sa lalaki pero natigilan ako nung makilala ko ang lalaking yun. Biglang nagbago ang mood ko at ayaw ko nang magtagal pa doon. Halika na, hila ko kay Brenda. Bakit? Di ba kakain tayo? Sagot niya, pero hindi ko na siya pinansin. Mabilis akong lumabas ng walang lingon habang parang sasabog ako noong oras na yon. Gusto kong burahin sa isipan ko ang nakita ko sa loob ng fast food, lalo na ang mukha ng lalaking yun, pero hindi ko magawa, lalo na noong maabutan ako ni Brenda at hindi siya tumigil sa pagtatanong kung bakit nagbago ang mood ko. Kilala mo ba yung gwapo at morenong guy sa Jollibee? What's wrong ba with him? Brenda, please, quiet ka muna. Bakit nga? I mean, ano bang problema mo? Di ba, ako nga dapat itong nagsisenti kasi break lang namin ng walang hiyang James na yon. Pero bakit ikaw, may drama ka din? Brenda, huwag na natin siya pag-usapan, okay? Okay, sige. Kakain na tayo sa ibang place, then maghahanap tayo ng bagong boyfriend mo. Friend, are you okay? Tanong pa niya sabay hawak sa kamay ko. Doon ay biglang nanghina na ang loob ko. At hindi ko na napigilan ang luha ko habang sariwa sa alaala ko ang mukha ng lalaki sa loob ng fast food. Noon kapuso ay inamin ko na sa Brenda. I'm not okay, friend. I'm not okay. Umiiyak na sagot ko kay Brenda. Kasunod nun ay niyakap niya ako. At siya man ay umiyak na rin dahil alam kong nung sandaling yun ay hindi na rin okay ang kaibigan ko. I've known you for so long, you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since. Katatapos lang ng drama namin ni Brenda na mag-ring ang phone ko. Number ni Papa ang nagpaparing pero nung sagutin ko ay si Mama ang nasa linya. At nagulat ako. Umuwi ka dito, Melanie. Ngayon din. Nagulat ako sa sinabi niyo ni Mama at parang galit siya. Bakit po? Tanong ko. Umuwi ka. Kunin mo lahat ng gamit mo. Iuwi mo lahat. Hindi ka na mag-aaral, Melanie. Parang lalo akong nanghina sa sinabi niyo ni Mama. Muli ay napaiyak ako. Ma, bakit ba? Kahit kailan talaga, Melanie, napakalandi mo. May lalaking pumunta dito. Ruel daw ang pangalan.
taga Maynila, at nagpunta daw siya dito para sunduin ka. Si Ruel, paano niyo nalaman dyan? Sinabi daw ng tita mo ang exact address mo, kaya niya natuntun itong lugar natin. Walang hiya ka talaga, Melanie. Pinaglololoko mo kami. Gigil na, sabi ni Mama. Ma, hindi naman ako sasama sa kanya eh. Paalisin niyo na. Wala na siya dito. Binugbog siya ng papa mo kaya umalis na. Binugbog? Bakit naman yung ginawa ni Papa? Umuwi ka na lang, Melanie, at ikaw ang magpaliwanag sa papa mo. Yun lang, kapuso, at pinatay ni Mama ang cellphone. Nakatitig sa akin si Brenda at noon ay alam kong hindi hamak na mas malaki na ang problema ko kesa sa problema niya. Hindi ako umuwi kaagad dahil may exam pa ako kinabukasan. Panay ang text ni Mama pero hindi ko pinapansin. Kaya nang sinundo nila ako at wala akong choice kundi sumama sa kanila sa pag-uwi. Kahit hindi pa ako nakakapag-take ng exam ko noong araw na yon. Nakatikim ako ng mag-asawang sampal mula kay Papa at noon ay desidido na silang paghintuin ako. Noon, kapuso, ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Pati cellphone ko kinuha ni Papa para daw hindi na ako makapag-text kay Ruel o sa kahit sinong lalaki. Hindi pa nakakalimutan ng mga tao ang iskandalong nagawa noon sa baryo. Pero nakagawa na naman si Papa ng iskandalo noong bugbugin niya at palayasin si Ruel. At kasangkot ako doon. Ang masakit ni hindi ako makapag-text kay Ruel noon para humingi sana ng dispensa dahil wala na nga akong cellphone. Sumapit ang pasukan para sa sumunod na school year. 4th year na sana ako pero talagang hindi na ako pinag-aral. Gusto kong maglayas noon pero wala akong kapera-pera hanggang sa isang araw ay dumating ang pinsan kong si Ricky. Nakitext ako sa kanya. Si Chris ang tinext ko. Hindi siya nag-reply pero agad siyang tumawag. Ang sabi niya, "My God, Melanie, salamat at tumawag ka. Please magkita tayo," sabi niya. Noon ay lumayo ako sandali kay Ricky. "Bakit gusto mo pa akong makita?" Tanong ko kay Chris. "Oo, pinuntahan kita sa kasera mo. Wala ka na raw doon. Nasaan ka na ba?" "Chris, makinig ka. Tatanungin kita, mahal mo pa ba ako?" "Mahal na mahal kita, Melanie. Hindi ko kayang mawala ka." "Pues sige, sasama na ako sa'yo. Sunduin mo ako bukas." "Bukas?" "Hindi pwede bukas, Melanie. Darating ang supervisor namin. Mag-a-assess siya ng mga performance namin. Hindi ako pwedeng umalis." "Okay, sige. Ako na lang ang pupunta dyan. Pero mag-promise ka, Chris. Mag-promise ka na hindi mo ako pababayaan." "Promise. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita, Melanie. Basta mag-text ka lang kapag nandito ka na sa pagkikiro para sunduin kita kung nasaan ka man." Hindi ako makakapag-text, Chris. Wala na akong cellphone. Kinapture ng papa ko. Siguro basta diretso na lang ako sa kasera mo. O sige, ibibili na lang kita sa landlady ko. Basta bukas, ha? I love you very much, Melanie. At miss na kita. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of